Reaksyon, nakikilala po ba ninyo mga ka-reaksyon ang taong yan? Ako, hindi ko nakikilala eh. Paki-comment nga ka sa comment section kung sino yan. Kilala po ba ninyo yan mga ka-reaksyon? Ako, hindi ko kilala yan eh. Nagtitinda pa naman yan ng tubig. Ito, yan. Kilala nyo pa po ba yan? Impeach Gloria Akbayan. Parang namumukhaan ko na to eh, no? Parang may kaso to eh. May nasasangkot dati to sa PhilHealth bago nawalan ng pera yung PhilHealth eh. Di ba? Ayan yan, kilala po ba ninyo yan mga ka-reaksyon? Kilala nyo yan? Ito, yan. Ito, yan. Kilala nyo yan? Ito. Yan, kilala natin yan. United ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa ayos sa muka. Ay walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Dahil sa perceived. Aangkin ninyo na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon. Mga sino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, dinapahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Reaction dito sa video na ito, papatunayan natin na si Bongbong Marcos ay talagang may pagkasinungaling o talagang sinungaling o nasa ugat na niya yung pagkasinungaling. Mga ka-reaction, dito talagang nanggaling mula sa kanyang bibig na natapos siya, pero nung imbestigahan po, hindi siya natapos. Dito po mga ka-reaction, ito si Senador to be, our Senador Rowena Guanzon. Hindi na rin siya nag-attend ng mga family events pag nandun si Bongbong at ang ating First Lady. Kahit andyan pa ang kanilang minamahal na ina. Well, let's backtrack. Before Bongbong Marcos was elected president, he was unemployed for 6 years because he lost to Leni Robredo for vice president. He was senator before that. But before that even, Bongbong Marcos had no visible and clear means of income. He's not a lawyer. He is not a head of some reputable business. He has no profession. And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung ibinigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed BA degree in social science. Kasi, dito mga ka-reaction pakinggan po ninyo ang inyong presidente, sinungaling. Sinungaling siyang natapos, sabi niya natapos siya, pakinggan po ninyo mga ka-reaction, pakinggan ninyo He is not a head of some reputable business. He has no profession. And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung ibinigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed BA degree in social science. Di ba? Pag certificate, sasabihin mo pa ba yun? This is to certify that blah 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 blah, di ba? Sabihin mo lang, natapos ako. May certificate ako. Bigay, akin yung certificate, papakita ko sa kanila. Wala ka naman pinapakita ng certificate blah 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 alatang nagsisinungaling po tingnan nyo nagsisinungaling. It was discovered that he lied, that Pasensya na po kayo, kailangan kong ulitin kailangan nating ulitin para maunawaan ko. he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung ibinigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in Philosophy and Economics. Di ba o yan nag-attend siya, nagpunta siya doon. Nag-aral siya doon. Ang tanong, natapos o hindi? Ito, mapapatunayan natin dito mga ka-reaction Degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in Philosophy and Economics. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, ang bagsak naman ito lagi, politics Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Still, he won the presidency. Di ba? Nagsinungaling po siya mga ka-reaction doon. O wala naman daw siya natapos. Sabi po ng mga investigative journalist,
Pero ang sinasabi niya, natapos siya. Doon pa lang yan ang mga kareaksyon. O tuloy. And so there we have it. What he didn't expect, what he didn't plan for, is that he was gonna be president of a poor country. A country that needed a president who was not only hardworking, even if not brilliant, but honest and dedicated. Because what the Filipinos feared the most was an economic disaster under Bongbong Marcos. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. Well, the Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's debt balloons to a new record high in October. But we waited to see if he was up for the job. After all, he wanted it. Ito na yung saying na, be careful what you wish for. You might just get it. So when he became president, he was overwhelmed with the task because he's never really had to work very hard. Come on. When he was Vice Governor of Ilocos Norte and he did not pay his taxes, his income taxes, which is why, in my opinion, in his Comelec case for disqualification, I rendered my opinion, which of course my vote was not counted, that he was disqualified from running for office because he was convicted 2 times for a crime involving moral turpitude, which is not paying his income taxes while he was governor. Because, you know, during martial law, they could do anything they wanted. Nobody was looking, nobody could protest. People who went against Ferdinand Marcos ended up disappearing or dead. Now, my friends in the left still have very vivid memories of martial law. Hindi maaalis sa akin yung ginawa sa akin. Dahil tao naman ako, bakit ganyan ang ginawa nila? Ihayop nga, dapat hindi gawin na ganun pero tao. Eh sabi ko nga, si Marcos hindi tao. Oh, back to Bongbong. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. If he has been on cocaine, Alright mga kareaksyon, ito na. Tingnan po natin kung gaano kaganda si Risa Ontiveros bago po nagkaroon ng nakawan dyan sa PhilHealth. Alright! Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. PhilHealth, nako PhilHealth mga kareaksyon. Talaga ba ang PhilHealth na yun ang paboritong ninanakawan ng mga taong namumuno sa atin? Di ba mga kareaksyon, nakikilala po ba ninyo mga kareaksyon ng ang taong yan? Ako hindi ko nakikilala eh. Paki-comment nga sa comment section kung sino yan. Kilala po ba ninyo yan mga kareaksyon? Ako hindi ko kilala yan eh. Nagtitinda pa ng yan ng tubig. Ito, yan. Kilala nyo pa po ba yan? Impeach Gloria Akbayan. Parang namumukhaan ko na to eh, no? Parang may kaso to eh. May nasasangkot dati to sa PhilHealth bago nawalan ng pera yung PhilHealth eh. Di ba? Ayan yan. Kilala po ba ninyo yan mga kareaksyon? Kilala nyo yan? Ito, yan. Ito, yan. Kilala nyo yan? Ito. Yan, kilala natin yan. United ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa ayos sa muka. Para yatang si Risa Ontiveros ang pinasasaringan ni Senator Rowena Guanzon. Ang ating senadora sa 2028. Para yata ang pinasasaringan niya ay ito. Yan. Baka sabi niya kung hindi pa raw nagnakaw sa PhilHealth, hindi pa maayos sa mukha. Nako mga kareaksyon. Si Risa Ontiveros. Kasi may kaso din sa PhilHealth si Risa, di ba mga kareaksyon? Naalala po ba ninyo yun mga kareaksyon, may kaso sa PhilHealth si Risa? Di ba nung panahon po ni Abnoy nung tinatanong siya kung saan ang galing yung kanyang mga ginamit sa campaign fund? Tapos may nawawalang pera sa PhilHealth. Di po ba mga kareaksyon? Ayan di ba? Nagmimilagro na po. Mga kareaksyon, nagmimilagro na po si Our Lady of Immaculate Insertion. Ako. Nagmimilagro na daw po si si Risa Ontiveros. Ang pangalan daw po niya ngayon, Our Lady of Immaculate Insertion. Kala ko Conception. Insertion po mga kareaksyon. Nagmimilagro na po. Bumili na po kayo ng kanyang rebulto at bumili na po kayo ng kanyang replika dyan sa may saan pa pwedeng bilhin. Sa may PhilHealth. Baka binebenta po sa PhilHealth. Yung mga may sakit daw, sabi, wag nang kumuha ng PhilHealth. Yan na lang tapos itapal ninyo kung saan yung masakit ninyo sa parte ng katawan.
yung letrato ng Our Lady of Immaculate Insertion, itatapal nyo sa tuhod, sa siko, sa ulo, sa tiyan, sa likod, ganoon. Bumili na po kayo, binebenta po, mura lang yan, mura lang, di ba? Kaya mga ka-reaction, ito na. Paano niya aangkinin yun hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? O, tulay na naman. O, mamaya, pag-usapan din po natin yan, mga ka-reaction, ha? O, dito muna tayo. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito ng Lunes. Opo, unahin ko lang muna dahil malapit-lapit ka dyan, daw nasa Davao del Sur ka, pero malapit ka dyan sa Davao City. At nitong nakalipas na linggo ay sentro po ng diskusyon yung naging pahayag po ng Pangulo natin na parte ng kanyang mga legacy project, yan pong Bukana Bridge. Sa inyo pong pagkakaalam, Manong Jay, pag sinabi mo bang legacy, malawak po ba yan? Dapat marami bang ikonsidera ng mga factors bago mo masabi na parte ito ng legasiya? Kasi sinasabi, sa kanyang pamumuno, nag-umpisa ang pagtatayo nito. At marami din na mga information talaga na mayor pa ang pangalawang pangulo, ito na yung hiling niya at itong plano niya. 2018 pa nga, nasama sa kanyang State of the City address, Manang Jay. At alam mo yung salitang pamana, no, o legacy, nagsisimula yan sa simpleng kawikaan, ano? Ay nagsisimula yan sa isang panaginip, sa isang panaghoy, sa isang panambitan. Halimbawa, gusto kang magpamana sa anak mo ng lupain. So, mag-aambisyon ka, magkaroon ng lupa, titingnan mo kung saan banda, anong klaseng lupa, anong pwede itanim. Ganon din sa ano pa mang bagay, like ito pinag-uusapan itong Bukana Bridge, no? Ito ay isang panaginip na at tapos pinlano mabuti, kung hindi ako nagkakamali, Oktubre taong 2018, no? Nung simulang anong tawag nito, iplano talaga yung pagsasagawa ng iba't ibang mga future projects para sa siyudad ng Davao. At ang pagkakaalala ko noon, kung di ako nagkakamali, ang aming mayor dito sa Davao City, bagamat ako'y nasa farm dito sa Davao del Sur, pero ako ay isang tiga-siyudad din, ano? May bahay din ako dito sa siyudad, ay panahon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. So, inayos yan. Problema lang ay sapagkat nangangailangan niya ng malaking pera, no, para matustusan yung pagpapatayo ng mga tulay. Marami yan Bukana, Bolton, tapos mga 5 tulay yan sa crossing Davao River, no, para mapagdugtong yung mula Katimugan papuntang Hilaga na bahagi ng syudad, no, from Matina to the main poblacion area, or going to from first district to the second district, doon sa bandang dulo na papuntang Itaas, no, bandang Itaas. So noon pa man pinano na yan, ginawa na ng ginawa na ng studies, no, ng feasibility. Ang problema lang noon ay wala saan kukuha ng pera sapagkat malaki ang pagkakagastusan yan. So humiling sila sa national government na tulungan na makahanap ng pondo. Nagkataon noong panahon na yon, ang presidente ay ang kanyang ama na dati ring mayor ng Davao City, si Rodrigo Roa Duterte. At nang sila ay magkaroon ng tsansa na makapunta sa China, ay nabanggit ito sa mga namumuno sa bansang China. At lo and behold, napakabait ng Panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia at sa Asia ay hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre, no? Yung anong pangalan nito, yung project, yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City. Yan ang kasaysayan yan. So finally, kasi matagal yan na proseso sa gobyerno, mayroong mga technical studies na gagawin hanggang sa pag nabuo na yan, magkakaroon na ngayon ng lagdaan ng kasunduan kung paano ang siste
At kung itatanong mo Almar at Admar, ang siste niyan ay ang mga ngasiwa, sapagkat yan ay nasa Republika ng Pilipinas under the Republic, ay ang DPWH, Urban Planning and yung section na yan ng DPWH. Ano? Pero ang gagawa, lahat ng gagawa dyan, ay mga contractors o engineers mula sa China. Sapagkat sila ang mga bihasa sa paggawa ng mga tulay at iba pang infrastructure na moderno. Kaya ang nangyari dyan ay walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, wala ring naibulsa sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggawa ng tulay, Admar. Opo, no. Siguro ang reaction lang kasi ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Damawenyo, doon lang tumas yung kanilang kilay nang sabihing parte ng legasiya. Siguro naging kabahagi sila kasi naabutan kasi doon sa term niya, meron pa rin i-credit pa rin kasi pinagpatuloy, nag-supervise pa rin. Pero yung term kasi na legasiya, wala naman siyang choice na ipagpatuloy dahil wala namang involved na pera ang Philippine government. Kasi Opo. ito'y donation. So nagkataon noong 2020, nagkaroon ng lagdaan, and finally nagkaroon ng pandemic na naantala yan, nasimula yan 2022 na, kaya natapos ngayon 2025. Meron niya ako nakita Manong Jay, dokumento na yung notice to proceed, no? 2022 yun, parang July ata yun nung nilagdaan ng counterpart sa China yung notice to proceed mula sa DPWH. Kung matatandaan natin, nanalo po ang presidente kasalukuyan Mayo. So ibig sabihin ba nakaisip agad dyan na magtatayo ng tulay doon. So maraming mga inconsistencies talaga, at ito yung nakapagpataas ng kilay ng ating mga kababayan, lalo na po dyan sa lungsod ng Davao. At sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, actually hindi na nga masyado niyang pinalaki, binigyan lang niya ng konteksto na matagal na niya pa. In fact, iyan ay bahagi pala ng coastal project. Mahaba, marami kanina, dugtong-dugtong na proyekto yan na pinlano noong 2018. Sinimulan na noong 2018. So, kasi marami ang phase by phase yan, hindi naman matutustusan. Swerte nga natin, bilang Pilipino at bilang Dabawenyo na rin, na nagmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine, this is over 3 billion worth of project na binigay ng libre. Walang binayaran to. No payment, no interest, no nothing. Ang lang dito, ang importante lang dito, gawin ng maayos, i-supervise ng DPWH yung ginagawa ng nung nanalo sa bidding. Kasi bago bayaran niya ng China, yung kanilang inutusan para magtayo dyan ng building ay kinakailangan according to specifics, according to technical descriptions, and ang kaya nagsusupervise yung mga engineers natin na mga Pilipino sa DPWH, Admar. Opo. Ngayon, dito, walang no doubt, ito ay natapos sa panahon ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at marapat lamang na anong tawag nito, siguro sa opening mag-ribbon cutting. Siya ang presidente, kung yan ang minamarapat ng actually dapat dito ang nag-imbita rito ay yung anong pangalan nito, Local Government of Davao, no? Dapat dyan kino-ordinate ng DPWH sa local government because this is a project of the local government of Davao. This is not a project of the national government. Remember, tumulong lamang ang national government para makahanap ng magpupondo, in this case, ng magdo-donate. No? So, yun lamang ang role ng national government dito. Yung, maswerte tayo because at that time, napaganda ng relasyon ng China
ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Roa Duterte. Opo. Ano naman ang masasabi niyo po, Manong Jay? Dahil sa mga comment section, ang sinasabi naman ng netizen, tsaka ng iba pa na maka-administrasyon, na ang kapalit daw nito, West Philippine Sea. No? Niloloko lang tayo. Binabanatan nila ang mga Duterte na maka-China at ang kapalit nito, kasi nagbigay sila, ang West Philippine Sea. Manong Jay. Alam mo, yan ang propaganda yan ng CPP-NPA at ng CIA, no, ng Amerika. Yan ay malayo sa katotohanan, no? If you examine the records, magmula ng managinip si Sara nito, si Mayor Sara, hanggang sa magkaroon ng nothing was mentioned of anything about anong tawag nito, West Philippine Sea or Southeast, South China Sea is west of the Philippines. No? Walang ganon. As a matter of fact, bahagi pa rin ito, kung di ako nagkakamali, itong tulay na ito doon sa iba pang tulay na binigay ng China bilang regalo kay Presidente Duterte, kasama na dyan yung dyan sa may Binondo, kasama na yung dyan sa may, kung di ako nagkakamali, dyan sa connecting Ortigas, at saka Bonifacio Global City, at iba pa. Ito rin yung malapit din dito sa himpilan natin sa may Rockwell, may isang tulay dyan, di ba? Na sinira at winaiden. Correct. Pinalawak, pinatibay. Opo. Manong Jay, meron lang tayong ipapanood sa ating mga kababayan. Ito po ay inauguration ng Davao City Coastal Bypass Road Project, no? Ito ay naganap 2023 July 1, kung saan in good terms pa ang Marcos at Duterte, at itong inauguration ito ng Coastal Bypass Road ay bahagi itong tulay na ito, connecting ito, no, pati nga yung tulay pa papunta doon sa Samal, dadaanan din itong coastal road na ito. At pakinggan natin ang mga kataga na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Before anything, let me join with our Vice President to recognize the Vice President's presence who is here today and who has decided to join us to see the fruition of a project that started during her mayoral incumbency. Also of extreme importance to the completion of this project, we must acknowledge my predecessor, someone who was a central part of the instrumental central part of bringing us here all today, the former President Rodrigo Roa Duterte. Oo, balikan lang natin. Kasi ang sabi niya rito, binigyan niya ng pagkilala, Manong Jay, kasi present during that time sa inauguration nitong Coastal Road, si Vice President Sara Duterte, kung saan binanggit niya na noong panahong mayor pa siya, kabilang sa mga nag-isip nito, kaya yan, present si and nabanggit din niya si former President Rodrigo Duterte. Binigyan din niya ng pagkilala kasi nga sila yung nag-umpisa, kumbaga brainchild nitong proyekto na ito. Kaya nga, para magtataka ka, bakit sa panahon na ito, wala na yung pagkilala, Manong Jay, doon sa... Ito kasi bahagi ito parte ito ng plano, Manong Jay. Alam mo, Mar, ito I don't know, hindi ko naman dinidepensahan si Mr. Marcos, But I think this is more of a product ng mga spin doctors ni Mr. Marcos, na hindi nila matanggap, na walang achievement yung kanilang principal, kaya ginagawa nila ng paraan para bumango. Remember, bago lumabas ito, itong inauguration, itong pagbisita niya, actually, hindi nga inauguration, kundi bumisita lang, sumilip lang siya, naglanding, nagsalita ng konti, sinilip yung mapa-mapa, pagkatapos umalis na siya.
at pumunta siya doon sa kampo ng mga sundalo sa Southeastern Command at doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight, nakipagbudol fight siya at the same time, nambudol na naman ang presidente nung sinabi niyan tataasan niya yung allowance ng mga sundalo, gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget and there is no money appropriated for that, no? In fact, ang problema ng presidente ngayon, kung malihis lang tayo ng konti, ay kung saan siya kukuha ng pangtapal sa Bisaya. Ewan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog, Admar, no? Dyan sa Pangtapal. Pangtapal sapagkat yung proposed 2026 budget ay sobra ng more than 1.7 trillion doon sa kikitain ng bansa. At ito ay sinabi ng mga nag-iisip dito na ito ay kukunin sa mga uutangin ng bansa. Ang problema na Ito naman po mga kareaksyon, ipapaliwanag sa atin ni Manong Jason na patungkol dun sa PhilHealth na kinuha nilang 60, hindi lang daw 60. Meron pang natitirang 50 billion na dapat ay inilagak noong 2025, kaya nga siya binigyan ng zero budget, no, ang PhilHealth. Yung dapat yun ay nanggaling sa syntax. Ito mga kareaksyon, papaliwanag po sa atin ni Manong Jason hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Sa naging desisyon po ng Korte Suprema, lahat po ay pabor dito sa ponente, pero may iba't ibang mga opinion, no? Pabor din sila dito sa pagsosoli nga ng 60 billion pesos na inilipat para sa mga unprogrammed projects, no? And meron hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Opo, nabanggit nga ng Korte Suprema nga dapat na ibalik, pero may iba't ibang mga opinion po ang mga justices, no? Lalo na patungkol doon sa 2024 national budget. Particular na itong nabanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na tingin niya may pag-aabuso una doon sa ginawang urgent, no, yung paglilipat, pati na rin yung pagpapasa urgency doon sa pag-approve, no, ng budget, and at the same time tingin niya sa kabuuan ang 2024 national budget, yung pagdagdag, pag-increase ng mga program appropriations din ito sa kabuuan ay unconstitutional. Hindi lang yung provision na to. Though, iba-iba yung kanilang mga paniniwala. Pero dito si Associate Senior Justice Leonen, naniniwala siyang unconstitutional at dapat ma-reenact kung ano yung budget nila for 2023, yun dapat yung budget nila for 2024. Ano masasabi niyo po rito, Manong Jay? Tama-tama yan, sapagkat sa totoo lang naman talaga, kahit na sinong, kahit hindi scholar, no? Hindi constitutional law scholar, simple government budgeting na nabiyasa ay makikita kagad na itong pinirmahan ni President Marcos Jr. noong para sa 2024 ay unconstitutional, illegal, no? As a matter of fact, yun nga, kung talagang merong maglalakas loob na makabansa, na mambabatas sa mababang kapulungan, or anybody, isa ito sa pwedeng, anong tawag nito, maging basehan ng pagsasampa ng impeachment proceedings laban kay Mr. Marcos Admar. Sapagkat maliwanag
doon sa concurring opinion ni Justice Leonen na talagang ito'y labag sa saligang batas, and therefore hindi dapat ito nalagdan in the same manner itong 2025 budget. Ang pinag-uusapan lang kasi rito 2024 because yun ang nakasaklaw doon sa anong pangalan nito sa mga usapin, at hindi lang yan, meron pa tayong pinag-uusapan ditong Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na mahigit 100 bilyon na sinikwat din, no, mula sa pondo ng PDIC at ginamit sa kontrobersyal na pagnanakaw sa flood scam, no, flood control, Admar. Opo, kumbaga nakikita nyo rin po ba dahil medyo, alam natin, medyo may katagalan bago na napag-desisyonan ito kasi ang pinatutungkalan dito is yung 2024 budget tapos nagkaroon na ng 2025 budget. Nakikita nyo po ba na kung ano yung ginawa ng mga kongresista dito sa 2024 budget or sa 19th Congress, kung di ako nagkakamali, almost same din ba yung ginawa dito sa 2025 budget na marami din pong pag-question, Manong Jay? Hindi lang almost the same, pinalala pa. Dahil sa ano tawag ito binago lang nila yung salita from pork barrel, from PDAP at DAP, ginawa nilang number 1 allocable, kung ano-anong ginamit nilang term. All in an program, anong tawag nito, allocations, appropriations, which is not allowed. Kaya nga, kung ano-anong mga palusot nila. At hindi lang yon, Admar. Ngayon, pinag-uusapan pa, hindi pa nalulusot yung 2026. Meron pang almost 100 billion na naman na insertion dapat. Ngayon, dahil sa mainit na nga yung sa mga salitang insertion at amendment, ipinasok ito under NEP, the National Expenditure Program, under the Office of the President. Ibig sabihin, ang pwede lang makialam dyan at mag-authorize ng pagpapalabas yung Presidente, which was already parang sugar-coated na development allocation program, yung DAP na sinabi na ng Supreme Court noon, panahon ni Presidente Pinoy, na ito ay labag sa batas, labag sa konstitusyon, na Admar. Opo, kasi kumbaga halos same din yung gumawa ng 2024, 2025, nasa kalagitnaan ng deliberasyon sa 2026 bago po naglabas ng desisyon itong Korte Suprema po. Nakikita nyo na po ba na napapanahon na para madesisyonan na rin po ng Korte Suprema ito pong mga pag-question din dito sa 2025 para at least maagapan pa natin, or baka sasabihin na naman ma-re-enact, pero mas maganda na matiyak na naayon sa konstitusyon itong paggagawa natin ng budget kasi nagkakaroon ng domino effect kapag medyo mabagal yung pagkakaroon ng desisyon doon sa kini-question na budget. 2024 itong sa desisyon. Yung 2025 kini-question din. Ongoing yung deliberasyon sa 2026 na maaari din na hango din sa mga kinuha nilang mga ideya mula sa mga nakalipas po na budget process po, Manong Jay. Bago ko lang puntahan yan, Admar, mahalaga siguro malaman din ng taong bayan kung bakit pinamamadali ng Palasyo ng Malacanang ang pagpasa ng 2026. Alam mo bakit? Because if it is not passed before the end of December, ay mapipilitan itong anong tawag nito, na mag-reenact ng budget ng 2025, or if it is declared illegal, hindi nila pwedeng gawin yung mga nagawa na nilang mga palusot na mga flood control nung nakaraan. In other words, they can only act with certainty doon sa mga regular provision. Kumbaga, kung ikaw ay nagbabudget sa gobyerno, they can only work within the program 101 and 102, which is yung mga regular salaries and wages at saka yung maintenance and operations lang ng gobyerno. Hindi nila pwede ngayong galawin yung iba pang pera, kung meron man, na para sa ano pa mang binabalak nilang mga project.
Yun ang ano, kaya, di ba, last week, yun ang tema tema ng mga salita nila Auntie Claire at kung sino-sino pa sa budget. Ang problema ngayon ng gobyerno is, wala na yung mga arkitekto nila sa anong tawag nito, in the fine tuning of the budget. Wala na si Saldico, wala na si Amina Pangandaman. So they will really have to start from zero. Of course, hindi ko naman minamaliit yung kapabilidad ng ibang natitirang anong tawag nito, regular employees or officers ng Department of Budget and Management at yung iba pang nasa under the office of the President. But, it is not that easy. Ako, 11 years ako sa gobyerno, hindi ganun kadali ang anong tawag nito, ang pag-prepare, anong tawag nito, ayos ng budget. So, yan ang problema. Samot-sari ng problema. Ayusin nila yung budget, pagkatapos saan sila kukuha ng pandagdag dahil nag-approve yung House ng ilang trillion yun na tapos ay expected nilang revenue is only 5 trillion. So problema talagang malaki rito kung magugunita mo nung nagkakaroon ng talastasan between Senator Loren Legarda and Senate President Soto, nagsisimula talagang problema sa House with Swan Singer as Appropriations Committee Chair, following just kung ano yung dikta siguro sa kanya, wala. You cannot expect a budget na talagang ideal for the Philippine governance. Kaya aangkin ninyo ni hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon. Mga sino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, dinapahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pero siyempre, dahil siya ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na pinondohan nung bansang inaaway niyang pilit. Talagang ganyan talaga mag-isip ang mga wala sa tamang pag-iisip. In any case, angkinin man niya yan, nagpasalamat naman si BP Sara sa kanyang tatay dahil siyang humanap ng paraan para maging realidad yung tulay na yan. At nagpasalamat siya, mas importante, sa People's Republic of China. Alam mo, hindi ko maintindihan dito sa ating gobyernong bangag talaga naman kung titignan nyo, yung mga proyekto na ginagawa ng China sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, katiting lang ang napupunta sa ating proyekto. Bakit naman magbibigay kasi ng mga maraming proyektong China, ganong inaaway sila ng ating presidente? At bakit inaaway ang mga presidente natin? Dahil nga talagang kumikiling sa Amerika sa paniniwala na miski siya ay bangag, susuportahan siya ng mga Amerikano dahil pinapayagan ng presidenteng bangag ang paggamit ng ating mga base militar pag nagkaroon ng putukan, gerang putukan sa panig ng Amerika at ng China over Taiwan. Siyempre, matagal na nating sinasabi na wala naman tayong interest na makisali sa ganyang digmaan, no? Pero ang importante, makita, ma-realize ang lahat ng Pilipino kung anong nawawala sa atin. Kung tayo'y nagpapalakas ng ating pagkakaibigan sa bansang China, makakakuha tayo na kasing daming mga proyekto, kasing daming mga turista na galing sa China. Yung Thailand, nasa talaga sa totoo lang. I mean, gustong-gusto ko rin ng Thailand. Pero in terms of beauty, wala pong laban yung Thailand. 35 million tourists. At siguro, 10 million tourists galing lang sa People's Republic of China. Mantakin nyo yung hanap buhay na nabibigay sa mga Chino ng 10 million tourists na magaling sa mainland China. At sino ba naman kasi ngayon ang may pera para magbiyahe, no? Kundi ang mga Chino lamang. Tayo, 300,000 tourists dahil nga sinasabi ni Gibutidoro, lahat ng Chino na nagpupunta rito may batas na automatic mga espiya sila. Bakit nga naman pupunta rito mga Chinong mga turista, gayong meron sila problema sa kanilang seguridad. Hay, naku talaga, gumising na tayo mga kababayan. Kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip, wala tayong mabuting mahihita. Mabuti na lang. Yung 6 na taon na naging presidente si Tatay Digong, kahit papano, naging maigi ang relasyon natin sa China at naging dahilan kung
kung bakit napondohan ng mga Tsino yang inaangking ngayon ni Marcos Jr. na Bukana Bridge. Pero malinaw po yan, pag-aangkin dahil walang sariling proyekto. Bakit naman magkakaroon ng proyekto yan? Alam naman natin na 1 trilyon ang nawala sa pondo ng Kabanang Bayan, nakalaan sana sa flood control, linamon ng mga buwayang pinatataba ni Marcos Jr. para pumirma ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte.